Ang ulan ay bumubuhos ng malakas sa EDSA. Ang bawat patak ay parang luha ng langit. Malungkot, mabigat, walang tigil. Sa gitna ng traffic sa ilalim ng tulay may nakaupo. Isang lalaki. Walang paa. Ang mga tuhod ay nakatiklop, nakapatong sa isang maliit na tabla na may gulong. Ang mukha ay puno ng alikabok, ng pawis, ng sakit na hindi mailalarawan. Sa harap niya ay isang lata. Konting barya lang ang laman. Tulong po. Kahit piso lang. Ang paulit-ulit niyang bulong pero walang tumitigil. Walang nakakakita. Para sa mundo, siya ay isang multo. Nariyan pero hindi umiiral. Pero sa gabing yon, may isang tao ang tumigil. Isang tao na kilala ng buong bansa. Isang tao na may pusong hindi nakalimot kung ano ang tunay na hirap. At nang mag-uusap sila, lalabas ang isang kwento. Kwentong puno ng sakit, ng pagmamahal, ng sakripisyo, na magpapahagulgol kahit sa pinakamatigas na puso. Ang tanong, handa ka bang marinig ang totoo? Dahil minsan ang katotohanan ay mas masakit kaysa anumang sugat sa katawan. Ang pangalan niya ay Eduardo, pero sa kalye tinatawag siyang Tatay Ed. Hindi dahil siya ay matanda, 35 taon pa lang siya, kundi dahil sa kanyang mga mata. Ang mga matang iyon ay parang nakakita na ng lahat, ng kamatayan, ng pag-asa, ng pagmamahal, ng pagkawalay. Mga matang puno ng kwento, pero walang nakikinig. Araw-araw gumigising siya sa ilalim ng tulay ng EDSA. Ang tulay na iyon ay tahanan niya, simula pa noong 3 taon na ang nakalilipas. 3 taon mula nang mangyari ang aksidente. 3 taon mula nang mawala ang lahat. Ang umaga ay nagsisimula sa pagkilos. Gumagapang siya mula sa kanyang karton, umuupo sa tabla na may gulong at itinutul sa kalsada. Ang kilos na iyon ay paulit-ulit, araw-araw, walang pagbabago. Pero hindi siya nagreklamo, hindi siya umiyak, dahil ang pag-iyak ay para sa mga taong may karapatang makaramdam. At siya, simula nang mawala ang kanyang mga paa, nawala na rin ang kanyang karapatan na maging tao. Tulong po. Kahit piso lang ang kanyang linya, paulit-ulit, walang emosyon, parang recording lang na tumutugtog. Pero sa likod ng mga salitang iyon ay may kwento. Kwentong hindi niya masabi dahil sino ba naman ang makikinig? Ang katotohanan, hindi niya ginusto ang buhay na ito. Sino ba namang gustong maging pulubi? Sino ba namang gustong mawala ng paa, ng dignidad, ng kinabukasan? Pero ang buhay ay hindi laging sumusunod sa gusto natin. Minsan ang buhay ay gumulong lang, at tayo ay wala nang magagawa kundi sumunod. 3 taon na ang nakalilipas, pero parang kahapon lang. Naalala pa ni Eduardo ang araw na iyon. Ang araw na sumama siya sa kanyang kaibigan, na si Tony sa construction site sa Makati. Hindi siya construction worker, siya ay janitor sa isang mall. Pero kinailangan niyang maghanap ng extra income dahil buntis ang kanyang asawa, si Maria, at manganganak na sa loob ng 2 buwan. Ed, tara na. May bayad naman agad, sabi ni Tony noong umaga na yon. Pagod ka na ba? E di mag-sideline ka muna. 1 araw lang to. At pumayag si Eduardo. Pumayag siya kahit wala siyang experience. Pumayag siya dahil kailangan niya ng pera. Kailangan niya para sa kanyang asawa, para sa kanyang anak na paparating. Pero ang araw na iyon ay naging huling araw ng kanyang normal na buhay. Ang aksidente ay nangyari ng tanghali. Siya ay naglilinis ng mga debris sa ground floor nang biglang bumagsak ang isang steel beam mula sa 7th floor. Walang babala, walang warning. 1 segundo, nakatayo siya. Susunod na segundo, wala na siyang pakiramdam sa kanyang mga paa. Ang sumunod ay blur. Ang ambulansya, ang ospital, ang operasyon, ang doktor na nagsasabing, "We did everything we could, but we had to amputate both legs to save your life." Nang magising siya pagkatapos ng operasyon, ang unang tanong niya, "Nasaan ang asawa ko?" Pero walang sumagot. Dahil ang totoo, si Maria ay nanganak ng maaga. Stressed dahil sa balitang na aksidente ang kanyang asawa. Nanganak siya ng isang babae. Isang munting sanggol na umiiyak na buhay na perpekto. Pero si Maria, hindi na ito nakabangon pa mula sa panganganak. Namatay siya dahil sa postpartum hemorrhage. Namatay siya habang yakap ang kanyang anak. Namatay siya nang hindi na nakita si Eduardo. At ang bata? Dinala ng pamilya ni Maria. Dinala nila sa probinsya at sinabi nila kay Eduardo, "Huwag mo nang hanapin. Wala kang kakayahan mag-alaga ng bata. Wala ka ng paa. Wala ka ng trabaho.
Ano ang maibibigay mo sa kanya? Sakit lang. At pumayag si Eduardo. Pumayag siya dahil alam niyang tama sila. Ano nga ba ang maibibigay niya? Ano pa ang natitira sa kanya? Ngayon, 3 taon na ang nakalilipas at ang tanging natitira kay Eduardo ay ang alaala. Alaala ng kanyang asawa. Alaala ng kanyang anak na hindi niya nakita kahit kailan. Alaala ng buhay na nawala sa isang iglap. Tulong po. Kahit piso lang, bulong niya habang nakaupo sa tabi ng kalsada. Ang ulan ay bumubuhos. Ang mga tao ay nagmamadali. Walang tumitigil. Pero sa sandaling iyon, may isang sasakyan ang huminto. Isang itim na van. Bumaba ang isang lalaki. Nakaputi, nakakap, simpleng damit. Lumapit ito kay Eduardo at nag-abot ng 500 piso. Para sa'yo, sabi ng lalaki. Namula si Eduardo. Sir, sobra na po ito. Hindi, putol ng lalaki at umupo sa tabi ni Eduardo. Gusto ko lang makipag-usap. Pwede ba? Natigilan si Eduardo. Sino ang gustong makipag-usap sa isang pulubi? Sino ang gustong maupo sa putikan, sa ulan, sa tabi ng isang taong walang paa? Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki. Eduardo po, pero tinatawag nila akong Tatay Ed. Bakit Tatay Ed? Tumigil si Eduardo. Huminga ng malalim. Kasi may anak po ako. Pero hindi ko na siya nakikita. Tumango ang lalaki. Nasaan siya? Sa probinsya po. Dinala ng pamilya ng asawa ko. At bakit hindi mo siya dinadalaw? Yumuko si Eduardo. Ang tanong na iyon ay parang patalim na tumagos sa kanyang dibdib. Kasi po, wala na akong karapatang maging ama. Tignan niyo po ako. Ano po ang maibibigay ko sa kanya? Nanahimik ang lalaki at pagkatapos nagsalita, ang boses ay puno ng empatiya ng pag-unawa. Eduardo, ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa mga paa o sa pera o sa kakayahan. Ang pagiging ama ay nasusukat sa puso. At alam ko, sa puso mo, ama ka pa rin. Umiyak si Eduardo, umiyak ng malakas, walang pigil. Dahil sa 3 taon, iyon ang unang pagkakataon na may nagsabing ama pa rin siya. At habang umiiyak siya, hinawakan ng lalaki ang kanyang balikat. Ako si Manny Pacquiao, at tutulungan kita. Pero ang tanong na bumalik kay Eduardo habang nakatingin siya sa mukha ng lalaking iyon ay, paano mo ako matutulungan? Paano mo maibabalik ang mga paa ko? Paano mo maibabalik ang asawa ko? Paano mo maibabalik ang anak ko? Ang ulan ay huminto na, pero ang kalangitan ay kulay abo pa rin. Parang ayaw pang magliwanag. Parang gustong manatiling malungkot, si Eduardo ay nakaupo pa rin sa tabi ni Manny, ang kanyang mga matay namumula sa iyak. Matagal na siyang hindi umiyak ng ganito. Matagal na siyang nagtago ng lahat ng sakit sa loob ng kanyang dibdib. Pero ngayong gabi, lahat ay sumabog. Eduardo, sabi ni Manny at inilabas ang cellphone. Gusto kong tulungan ka, pero kailangan ko munang malaman ano talaga ang nangyari. Mula sa simula, huminga ng malalim si Eduardo. Masakit ang magbalik tanaw. Masakit ang buhay ng mga alaala na matagal nang itinakwil. Pero may kung ano kay Manny, may init, may totoong pakikinig na nagpapahina sa kanyang mga pader. Magsisimula po ako sa simula, sabi ni Eduardo, at pumikit. Pero babala ko na po sa inyo. Masakit po ang kwentong ito. Kabanata ng nakaraan. Ang pag-ibig ni Eduardo at Maria. Nakilala ni Eduardo si Maria sa isang tindahan ng bulaklak sa Quiapo. Siya ay bumibili ng rosas pang-alay sa kanyang namayapang ina. Nang makita niya ang babaeng iyon, nakaupo ito sa likod ng counter, nagsasalansa ng mga bulaklak, ngumingiti sa mga customer. Ang ngiti na iyon ay parang liwanag sa gitna ng maingay at madilim na Quiapo. Magkano po ang rosas? Tanong ni Eduardo at lumapit. 50 pesos po ang isang dozen, sagot ni Maria at ngumiti. Ang ngiting iyon ay tumagos sa puso ni Eduardo, hindi dahil sa ganda, bagaman maganda si Maria, kundi dahil sa init, sa totoo, sa simpleng pagmamahal na makikita mo sa kanyang mga mata. Simula noon lagi na siyang bumibili ng bulaklak, minsan rosas, minsan sampagita, minsan orkidyas, kahit hindi naman niya kailangan. Ang totoo, gusto niya lang makita si Maria. Bakit lagi ka namang bumibili ng bulaklak? Tanong ni Maria isang araw at tumawa. May girlfriend ka ba? Wala po, sagot ni Eduardo at namula. Pero meron na sana. Sino? Ikaw. Natigilan si Maria. At pagkatapos tumawa. Isang tawang hindi panlilibak kundi tuwa. Serious ka ba? Opo.
Seryoso po ako. At simula noon naging sila, nagmahalan. Nag-date sa mga simpleng lugar, Luneta, SM, Jolly Jeep sa tabi ng kalsada. Walang marangyang restaurant, walang mamahaling regalo, pero masaya sila dahil ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman, ang pag-ibig ay nasusukat sa oras, sa atensyon, sa pagmamalasakit. Makalipas ang 2 taon, ikinasal sila sa isang simpleng seremonya sa simbahan sa Quiapo. Walang reception, walang honeymoon. Ang cake ay binili lang sa panaderya. Ang bulaklak ay galing mismo sa tindahan ni Maria. Pero masaya sila dahil nasa tabi nila ang isa't isa. At pagkatapos ng ilang buwan nagbuntis si Maria. Ang balita na yon ay parang langit na bumukas kay Eduardo. Magiging ama siya, mayroon na siyang pamilya, mayroon na siyang dahilan upang mabuhay, upang lumaban, upang mangarap. Ano ang gusto mong pangalan? Tanong ni Maria isang gabi habang nakahiga sila sa kanilang maliit na kwarto. Kung babae, Mariela, sagot ni Eduardo, combination ng pangalan natin. Ngumiti si Maria at hinawakan ang tiyan. Mariela, maganda. Pero hindi nila alam na ang pagdating ni Mariela ay magiging simula ng kanilang paghihiwalay. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil ang tadhana ay may ibang plano. Ang araw ng aksidente kinabukasan ng araw na iyon, tuloy ni Eduardo, at nanginginig na ang kanyang boses. Pumunta ako sa construction site kasama si Tony. Ang sabi niya, mabilis lang, ilang oras lang tapos na. May pera agad. Pero hindi ko alam na ang araw na iyon ay huling araw ko bilang normal na tao. Tumigil si Eduardo. Huminga. Pinunasan ang luha. Nang bumagsak ang steel beam, wala akong naramdaman sa una. Walang sakit. Tanging tunog lang. Ang tunog ng buto na nadudurog ng laman na napuputol. At pagkatapos dilim. Nang magising ako sa ospital, nakita ko ang doktor. Sabi niya, "Sir, we had to amputate both legs. Kung hindi, mamamatay ka sa infection." Tumango lang ako. Wala akong lakas na magsalita. Pero ang unang tanong ko, nasaan ang asawa ko? Doon ko nalaman. Si Maria, nanganak ng maaga. Sobrang stressed. Nanganak siya ng babae, si Mariela, pero hindi na siya nakabangon. Namatay siya, huminto si Eduardo. Ang luha ay hindi na tumigil. Ang sakit ay parang buhay na buhay pa rin, kahit 3 taon na ang nakalipas. Ang pamilya ni Maria galit sa akin. Sabi nila, kasalanan ko. Sabi nila, kung hindi ako nag-sideline, hindi sana na-aksidente. Hindi sana namatay si Maria. At si Mariela, dinala nila sa Bicol. At sinabi nila sa akin, huwag mo nang hanapin. Wala kang maibibigay sa kanya. At alam niyo po kung ano ang mas masakit? Tanong ni Eduardo at tumingin kay Manny. Sumangayon ako. Sinabi kong, tama kayo. Wala akong maibibigay sa kanya. Dahil takot ako. Takot akong makita niya ako na ganito. Takot akong isipin niya na ang tatay niya ay isang taong walang paa. Walang trabaho, walang kinabukasan. Kaya hinayaan kong mawala siya sa buhay ko. Nanahimik si Manny. Ang kwento ni Eduardo ay parang mabigat na bato na nakapatong sa dibdib. Hindi ito simpleng kwento ng kahirapan. Ito ay kwento ng pagkawala, ng asawa, ng anak, ng sarili. Eduardo, sabi ni Manny, at hinawakan ang kanyang balikat. Alam mo ba kung nasaan si Mariela ngayon? Umiling si Eduardo. Hindi ko po alam. 3 years na po. Wala po akong contact sa pamilya ni Maria. Gusto mo bang makita siya? Natigilan si Eduardo. Ang tanong na iyon ay parang patalim. Gusto niya, sobra. Araw-araw iniisip niya si Mariela. Iniisip niya kung kamukha niya ba ito. Kung kamukha ba ni Maria. Kung masaya ba. Kung alam ba nito na may tatay siya. Pero sa kabila ng lahat, takot pa rin siya. Takot po ako, amin ni Eduardo at yumuko. Takot akong makita niya ako na ganito. Eduardo, sabi ni Manny at pinaluhod ang sarili upang pantay sila ng tingin. Ang pagiging ama ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ang pagiging ama ay tungkol sa pagmamahal. At alam ko mahal mo si Mariela. Kaya nga ka nandito, di ba? Kaya nga ka lumalaban araw-araw. Kahit walang dahilan dahil parte ng iyo pa rin siya sa puso mo. Umiyak si Eduardo. Umiyak ng todo. Dahil totoo, araw-araw, lumalaban siya hindi dahil gusto niya, kundi dahil baka isang araw makita niya si Mariela. Baka isang araw, may pagkakataon pa. Tutulungan kita, sabi ni Manny. Hahanapin natin si Mariela. Pag-uusapan natin ang pamilya ni Maria. At ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong maging ama ulit, pero kailangan mong maniwala sa sarili mo. Kailangan mong tanggapin na karapat-dapat ka pa rin. Tumango si Eduardo, isang tango na puno ng takot,
pero puno rin ng pag-asa. Pero sa loob ng kanyang isip may tanong pa rin. Paano kung ayaw niya akong makita? Paano kung mas mabuti na lang na manatili akong anino? Isang alaala na naglaho na. Ang mundo ni Eduardo ay binuo ng mga rutina. Gumising, kumilos sa tabla, magpulubi, kumain ng kung ano ang naibigay, matulog sa karton, paulit-ulit walang pagbabago. Pero ngayong linggo ang lahat ay nag-iba. Si Manny Pacquiao ay bumalik. Hindi lamang basta bumalik, dinala niya si Eduardo sa isang malinis na apartment sa Quezon City. Binilhan ng bagong damit, dinala sa ospital para tingnan, at higit sa lahat, nagsimula ng investigasyon upang hanapin si Mariela. Kailangan nating makuha ang details, sabi ni Manny isang umaga, habang nakaupo silang dalawa sa mesa. May laptop sa harap, may mga papel, may mga numero. Ano ang pangalan ng pamilya ni Maria? Saan sila sa Bicol? Ang apelyido po nila ay Cruz, sagot ni Eduardo. At ang naalala ko sa Naga City po sila. May tindahan daw po sila ron. Grocery. Tumango si Manny at nag-type. Sa loob ng ilang minuto, may lumabas na results. May 3 Cruz grocery sa Naga. Kailangan nating tawagan lahat at ginawa nila yon. Tumawag si Manny, professional, magalang pero determinado. Ang unang 2 grocery ay hindi ang hinahanap. Pero ang ikatlo, hello, ito po ba ang Cruz Grocery? Tanong ni Manny. Opo, sagot ng babaeng boses sa kabilang linya. May kilala po ba kayong Maria Cruz? Nakasal po siya dati sa isang Eduardo Santos? Natigil ang boses sa kabilang linya. Sino po kayo? Ako po si Manny Pacquiao. At kasama ko po si Eduardo. Gusto po naming makausap ang pamilya ni Maria tungkol kay Mariela. Narinig nila ang pagbuga ng hangin. Isang hanging puno ng galit, ng sakit, ng hinanakit. Sabihin mo kay Eduardo, sabi ng babae, huwag na niyang hanapin si Mariela. Maayos na ang buhay niya dito. Hindi niya kailangan ng tatay na pulubi, na walang paa, na walang maibibigay. Nasaktan si Eduardo. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo, pero hindi siya nagsalita. Hinayaan niya si Manny na magsalita. Ma'am, sabi ni Manny at ang boses ay kalmado pero may autoridad. Alam kong mayroon kayong galit. Alam kong mayroon kayong sakit. Pero si Eduardo ay ama ni Mariela at may karapatan siyang makita ang kanyang anak. Hindi ko po kayo pinipilit, pero nakikiusap ako. Bigyan ninyo sila ng pagkakataon na magkita. Isang pagkakataon lang, nanahimik ang babae. At pagkatapos huminga ng malalim, pag-isipan ko, tatawagin ko kayo bukas. At ibinaba ang telepono. Ang gabing yon hindi nakatulog si Eduardo. Nakahiga siya sa kama, isang kama na malambot. Malayo sa karton na dati niyang hinihigaan. Pero ang isip niya ay gising. Nag-iisip, nag-aalala, natatakot. Paano kung tumanggi sila? Paano kung hindi nila ako payagan makita si Mariela? Paano kung ayaw ni Mariela na makita ako? Pero sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin sa kanya na umaasa. Na naniniwalang baka may pagkakataon pa. Kinaumagahan tumunog ang cellphone ni Manny. Sinagot niya agad. Hello? Mr. Pacquiao, sabi ng babaeng boses, ang misis ni Maria's brother, si Aling Rosa. Nag-usap na kami ng pamilya at pumayag na kami. Pero may kondisyon. Ano po? Si Eduardo ay pwedeng makita si Mariela, pero isang beses lang. At kung ayaw ni Mariela na makita siya ulit, kailangan niyang tanggapin. Hindi siya pwedeng pilitin. Tumango si Manny. Tanggap po namin. Kailan po? Bukas dito sa Naga. Hihintayin namin kayo. Salamat po. Salamat talaga. Nang ibaba ang telepono, tumingin si Manny kay Eduardo. Ang mata nito ay puno ng luha pero ngumiti rin ito. Isang ngiting puno ng takot pero puno rin ng pag-asa. Makikita mo na si Mariela, sabi ni Manny. At umiyak si Eduardo. Umiyak ng malakas, umiyak ng walang pigil. Dahil sa 3 taon, ito ang unang pagkakataon na may pag-asa na makita niya ang kanyang anak. Ang biyahe patungo sa Naga, sumakay sila ng van kinaumagahan. Ang biyahe mula Maynila hanggang Naga ay mahaba, 6 na oras. Pero sa loob ng van na iyon, ang oras ay parang tumigil. Si Eduardo ay tahimik lang, nakatingin sa bintana. Nakikita ang mga puno, ang mga kabukiran, ang mga bahay na nadaanan nila. Natatakot ka? Tanong ni Manny. Tumango si Eduardo. Sobra po. Ano ang pinakakinatatakot mo? Na makita niya ako at madismaya. Naisipin niya, ito ba ang tatay ko? Ito ba ang taong dapat kong mahalin? May kanayaw kong makita sa mga mata niya ang disappointment. Huminga ng malalim si Manny. Eduardo, alam mo ba kung ano ang tunay na nakakadismaya?
Hindi ang pagiging walang paa, hindi ang pagiging mahirap. Ang tunay na nakakadismaya ay ang pagiging absent, ang pagiging wala. At ngayon, handa ka nang bumalik. Handa ka nang maging tatay ulit. Iyon ang importante. Tumango si Eduardo, pero ang takot ay nananatili. Nang makarating sila sa Naga, dinala sila ni Manny sa isang bahay. Isang simpleng bahay na may bakod, may gate, may maliit na garden. Bumaba sila at binuksan ang gate ni Aling Rosa. Isang babaeng mga 50 years old, may mabait na mukha pero may bakas ng lungkot. Pasok kayo, sabi nito, at tumingin kay Eduardo. Isang tingin na halo ng awa at galit. Pumasok sila sa sala at doon nakita ni Eduardo ang isang batang babae. Mga 3 taon, nakasuot ng pink na dress. Nakaupo sa sahig naglalaro ng toys. Ang bata ay kamukha ni Maria, ang mga mata, ang ngiti, ang kilos. Lahat. Parang bumalik si Maria sa mundo, ngunit sa anyo ng isang sanggol. Mariela, tawag ni Aling Rosa, tumingin ang bata. Opo, Lola. May gustong makita sa'yo. Tumingin si Mariela kay Eduardo. Ang mga mata nito ay puno ng kuryosidad pero walang takot. Lumapit ito, maliliit na hakbang, maliliit na kamay. Sino po kayo? Tanong nito. Hindi makasagot si Eduardo. Ang luha ay tumutulo na. Ang bibig ay nanginginig. Ako? Sabi niya, at huminga ng malalim. Ako ang tatay mo. Natigilan si Mariela. Tumingin ito kay Aling Rosa at pagkatapos kay Eduardo. Tatay? Pero sabi ni Lola wala akong tatay. Nasaktan si Eduardo, pero hindi siya nagsalita. Dahil alam niya, deserve niya yon. Mariela, sabi ni Manny at lumapit. Ang tatay mo ay nandito na, at gusto niya lang sabihin sa iyo na mahal ka niya, na kahit kailan, hindi ka niya nakalimutan. Tumingin si Mariela kay Eduardo, at pagkatapos lumapit. Hinawakan ang kanyang kamay, bakit po wala kayong paa? Tanong nito, isang tanong na walang judge, walang dismaya, tanging kuryosidad lang. Dahil nawala sa aksidente, sagot ni Eduardo. Pero kahit wala na, lumalaban pa rin ako. Lumalaban para balang araw makita kita. Ngumiti si Mariela, isang ngiting simple pero totoo. Pwede po ba akong yumakap? At hindi na napigilan ni Eduardo. Yumakap siya, yumakap ng mahigpit, yumakap ng umiiyak, yumakap na parang ayaw ng bitawan pa. Pero ang tanong ay nananatili. Ito ba ang huling yakap? O ito ang simula ng isang bagong kwento? Ang yakap na iyon ay tumagal ng ilang minuto. Para kay Eduardo, ang ilang minutong iyon ay parang isang eternidad. Isang eternidad na puno ng init, ng pagmamahal, ng bagay na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang kanyang anak, si Mariela, ay nandito na, nasa kanyang bisig, buhay, totoo. Tatay, pulong ni Mariela at tumingin siya pataas. Bakit po kayo umiiyak? Ngumiti si Eduardo kahit ang luha ay hindi pa tumitigil. Dahil masaya ako, anak. Masaya akong makita ka. Pero bakit po ngayon lang kayo dumating? Tanong ng bata. Isang tanong na walang galit, tanging kuryosidad lang. Ang kuryosidad ng isang batang hindi pa nauunawaan ng mundo. Natigilan si Eduardo. Paano niya isasagot iyon? Paano niya sasabihin sa isang batang 3 taon na umalis siya? Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil takot siya. Dahil isipin niya na mas mabuti na lang na maging anino kaysa maging tatay na hindi karapat-dapat. Anak, sabi niya at huminga ng malalim. Noon wala akong lakas, wala akong kakayahan. Pero ngayon nandito na ako at hindi na kita iiwan. Ngumiti si Mariela, isang ngiting puno ng inosenya, ng pagmamahal na walang kondisyon. Okay po tatay, mahal ko po kayo. Ang mga salitang iyon, mahal ko po kayo, ay parang kidlat na tumama sa dibdib ni Eduardo. 3 taon. 3 taon siyang nag-isip na hindi na siya karapat-dapat mahalin. 3 taon siyang naniniwala na mas mabuti na lang na maging alaala. Pero ngayon ang kanyang anak, ang batang hindi niya nakita simula pa ng ipanganak, ay nagsasabing mahal siya. Yumakap ulit si Eduardo at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala. Kapayapaan, pero ang kapayapaang iyon ay sandali lang. Lumapit si Aling Rosa at hinawakan ang balikat ni Mariela. Mariela, halika na. Kain na tayo. Pero Lola, kasama si tatay? Tanong ng bata. Natigil si Aling Rosa. Tumingin kay Eduardo, isang tingin na halo ng awa at pag-aalinlangan. Mariela, ang tatay mo ay may kailangan pa siyang gawin. Pero babalik siya. Kailan po? Tanong ni Mariela at nangumuso. Soon, sagot ni Aling Rosa at tinulungan ang bata na tumayo. Tumingin si Mariela kay Eduardo. Tatay, babalik po kayo, di ba? Tumango si Eduardo.
kahit ang puso niya ay dumudurog. Oh, anak, babalik ako, pangako. At tumalikod na si Mariela sumunod kay Aling Rosa papunta sa kusina, na iwanan si Eduardo kasama si Manny at ang ibang miyembro ng pamilya, ang kuya ni Maria, si Ronaldo, at ang kanyang asawa, si Aling Rosa. Umupo si Ronaldo sa harap ni Eduardo. Ang mukha nito ay seryoso, malamig. Eduardo, sabi nito, alam kong nakita mo na si Mariela. Alam kong masaya ka, pero kailangan nating mag-usap. Opo, sagot ni Eduardo at bumaba ang kanyang tingin. Ang kondisyon natin ay simple, tuloy ni Ronaldo. Pwede kang makita si Mariela, pwede kang bisitahin siya, pero hanggang doon lang. Hindi mo siya pwedeng kunin. Hindi mo siya pwedeng dalhin sa Maynila. Dito siya lalaki, dito siya mag-aaral, dito siya magiging masaya. Dahil dito may pamilya siya, may tahanan, may kinabukasan. Nasaktan si Eduardo. Ang mga salitang iyon ay parang sinasabi, hindi ka sapat. Hindi ka kailanman magiging sapat. Ronaldo, sabi ni Manny at lumapit, naintindihan ko ang concerns mo. Pero si Eduardo ay ama ni Mariela. May karapatan siyang maging parte ng buhay niya. May karapatan? Tanong ni Ronaldo. At tumaas ang boses. Nasaan siya noong 3 taon? Nasaan siya noong nangangailangan si Mariela? Nasaan siya noong gabi-gabi umiiyak ang bata? Tinatanong kung nasaan ang tatay niya. Yumuko si Eduardo. Tama si Ronaldo. Nasaan nga ba siya? Nasa kalye nagpupulubi, umiiyak din pero hindi lumalaban. Hindi bumabalik. Hindi humihingi ng pagkakataon. Ronaldo, sabi ni Eduardo at tumingin, ang mga mata ay puno ng luha. Pero puno rin ng determinasyon. Alam kong nagkamali ako. Alam kong inabandon ako si Mariela. Alam kong hindi ako karapat-dapat. Pero nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo ako ng chance na maging ama. Hindi ko hihilingin na dalhin ko siya. Hindi ko hihilingin na baguhin ang buhay niya. Ang hinihiling ko lang, payagan mo akong maging parte ng buhay niya. Kahit konti lang, kahit bisita lang. Natigil si Ronaldo. Tumingin kay Aling Rosa, tumingin kay Manny. At pagkatapos huminga ng malalim, 1 taon, sabi nito. Bibigyan kita ng 1 taon. Sa loob ng 1 taon, pwede kang bisitahin si Mariela. Pero pagkatapos noon, titingnan natin kung ano ang best para sa kanya. Kung makikita naming mas masaya siya kasama ka, papayagan ka namin. Pero kung hindi, kailangan mong tanggapin. Tumango si Eduardo. Tanggap ko po. Salamat po. Salamat talaga. Ang unang linggo bumalik si Eduardo sa Naga tuwing Sabado. Ang biyahe ay mahaba, pagod, mahal, pero wala siyang pakialam. Ang importante, nakikita niya si Mariela. Ang unang Sabado naglaro sila sa garden. Si Mariela ay nagturo ng kanyang mga laruan, mga stuffed toys, mga building blocks, mga coloring books. Tatay, tignan niyo po ito. Drawing ko po yan! Sigaw ng bata at itinuro ang isang papel na may drawing ng pamilya. Isang babae, isang lalaki, isang bata. Sino yan? Tanong ni Eduardo. Ako po, si Lola at si Lolo, sagot ni Mariela. At pagkatapos nag-isip, pero tatay, pwede ko po ba kayong i-drawing next time? Namula ang mga mata ni Eduardo. Oo anak, pwede. Ang ikalawang Sabado, nagturo si Eduardo kay Mariela ng mga numero. Nagturo siya kung paano mag-count, kung paano mag-add. At kahit 3 taon pa lang si Mariela, matalino ito. Mabilis matuto. Tatay, teacher po ba kayo dati? Tanong ng bata. Ngumiti si Eduardo. Hindi anak. Janitor ako. Naglilinis ng buildings. Pero ang galing niyo po magturo. Salamat anak. Pero ang totoo, ikaw ang magtuturo sa akin kung paano maging mabuting tatay. Ang ikatlong Sabado, nag-usap sila tungkol sa nanay ni Mariela, kay Maria. Tatay, kamukha ko po ba si Mama? Tanong ng bata. Tumango si Eduardo. Oh, anak. Kamukha mo siya. Ang mga mata mo, ang ngiti mo lahat. Parang bumalik si Mama sa mundo, pero sa anyo mo? Nandun po ba siya sa langit? Oh, anak. Nandun siya. At proud na proud siya sa'yo. Proud po ba siya sa inyo, tatay? Natigil si Eduardo. Ang tanong na iyon ay mabigat. Proud ba si Maria sa kanya? Proud ba siya sa lalaking umalis? Sa lalaking hindi lumalaban? Sa lalaking naging pulubi? Anak, sabi niya at hinawakan ang kamay ng bata. Siguro noon hindi. Pero ngayon, sinusubukan kong maging lalaking dapat niyang ipagmalaki. Sinusubukan kong maging tatay na karapat-dapat sa'yo. Ngumiti si Mariela. Tatay, proud na po ako sa inyo. At sa sandaling iyon, naiyak si Eduardo. Naiyak dahil sa 3 taon, iyon ang unang pagkakataon na may nagsabing proud siya, pero hindi lahat ay madali. Isang Sabado,
Habang naglalaro sila, biglang tinanong ni Mariela, "Tatay, bakit po hindi kayo tumutulog dito?" Natigil si Eduardo. "Kasi anak, kailangan kong bumalik sa Maynila." "Bakit po?" "Dito na lang po kayo, tatay. Sama na po kayo sa amin." Tumingin si Eduardo kay Aling Rosa. Nakikinig ito sa tabi. Ang mukha ay seryoso. "Anak," sabi ni Eduardo at ngumiti. "Gusto ko rin, pero kailangan kong magtrabaho sa Maynila. Kailangan kong kumita ng pera para sa'yo." "Pero tatay, may trabaho po dito." "May tindahan po si Lola. Pwede po kayong tumulong." "Mariela," sabi ni Aling Rosa at lumapit. "Ang tatay mo ay may buhay sa Maynila. Kailangan niya roon. Pero babalik siya, di ba, Eduardo?" Tumango si Eduardo. "Oh, anak, babalik ako lagi." Pero habang naglalakad pa uwi ng gabing iyon, may tanong na bumabalik kay Eduardo. "Hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong setup? Hanggang kailan ako magiging bisita lang sa buhay ng anak ko? Kailan ako magiging tunay na tatay? Hindi bisita kundi bahagi ng pamilya?" 6 na buwan ang lumipas. 6 na buwan ng pagbibiyahe, ng pagbibisita, ng pagtatangka na maging ama. Si Eduardo ay nag-iba na. Hindi na siya ang taong dati, ang taong walang pag-asa, ang taong nakatago sa dilim. Ngayon, may dahilan siya, may layunin, may Mariela, pero ang buhay ay hindi perpekto. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Isang araw habang nasa Maynila si Eduardo, tumanggap siya ng tawag mula kay Aling Rosa. Ang boses nito ay nag-aalala, nanginginig. "Eduardo, kailangan mong bumalik dito." Si Mariela. May sakit siya. Napatigil ang mundo ni Eduardo. "Anong sakit?" "Lagnat, mataas at hindi bumababa. Dinala na namin sa ospital pero ang sabi ng doktor kailangan ng blood transfusion at ang blood type niya ay rare, AB negative. Walang available na dugo sa blood bank dito." "Ano ang blood type ko?" tanong ni Eduardo at tumayo agad. "Hindi ko alam," sagot ni Aling Rosa. "Pero kailangan nating magmadali." "Papunta na ako," sabi ni Eduardo, at ibinaba ang telepono. Tumawag si Eduardo kay Manny. Sa loob ng ilang minuto may van na naghihintay sa kanya. Sumakay sila agad at nagmaneho ng mabilis patungo sa Naga. Ang biyahe na karaniwang 6 na oras ay naging 4 dahil walang tigil, walang pahinga, walang oras. Nang makarating sila sa ospital, nakita ni Eduardo si Mariela. Nakaratay sa kama, maputla, mahina. Ang mga mata ay sarado, ang hininga ay mabagal. "Mariela," sigaw ni Eduardo at lumapit agad. Dumilat ang bata, pero mahina lang, parang nahihirapan. "Tatay." "Anak, nandito na ako," sabi ni Eduardo at hinawakan ang kamay ng bata. Ang kamay na yon ay mainit, sobrang init. "Lalaban ka, ha? Lalaban ka para sa akin." Ngumiti si Mariela, isang ngiting napakahina pero totoo. "Opo tatay," lumapit ang doktor. "Mr. Santos, kailangan nating maghanap ng donor. Ang blood type ni Mariela ay AB negative. Kung ikaw ay compatible, pwede kang mag-donate." "Kunin niyo ang dugo ko," sabi ni Eduardo agad. "Kahit lahat kunin niyo," ngumiti ang doktor. "Hindi naman lahat, pero check muna natin ang blood type mo." Dinala si Eduardo sa laboratory. Kinuha ang kanyang dugo, at pagkatapos ng ilang minuto, bumalik ang nurse na may ngiti sa mukha. "Sir, AB negative din po kayo. Compatible kayo." Napaluha si Eduardo, hindi dahil sa takot kundi dahil sa relief. Dahil sa wakas may magagawa siya. May maiambag siya. Hindi lang siya bisita, hindi lang siya anino. Ngayon siya ay nagliligtas ng buhay ng kanyang anak. Nag-donate si Eduardo. Ang proseso ay tumagal ng ilang oras. Habang ang kanyang dugo ay inililipat kay Mariela, nakahiga siya sa kama sa tabi, nakatingin sa kanyang anak. Ang bata ay tulog na, pero ang kulay ay unti-unting bumabalik. Ang hininga ay nag-uumpisa ng maging normal. "Lalaban ka, anak," pulong ni Eduardo. "Lalaban ka dahil marami ka pang dapat gawin. Marami ka pang dapat makita. At kailangan kita. Kailangan ko ng dahilan upang lumaban din." Maya-maya, lumapit si Ronaldo. Umupo sa tabi ni Eduardo. Ang mukha nito ay iba na, hindi na malamig, hindi na galit, may awa, may pasasalamat. "Eduardo," sabi nito at huminga ng malalim, "Salamat. Salamat sa ginawa mo." "Wala yon," sagot ni Eduardo. "Anak ko rin siya." "Natural lang na gawin ko yon," tumango si Ronaldo. At pagkatapos nagsalita, ang boses ay mahina pero totoo. "Alam mo, noong una galit ako sa'yo. Galit na galit. Inisip ko, bakit ka umalis? Bakit mo iniwan si Mariela? Bakit mo iniwan si Maria?" Yumuko si Eduardo. "Kasi
Kasi takot ako. Takot akong hindi ako maging sapat. Pero ngayon, tuloy ni Ronaldo, nakita ko kung paano ka lumaban. Nakita ko kung paano mo minahal si Mariela kahit malayo ka. Nakita ko kung paano mo inialay ang sarili mo para sa kanya. At sa totoo lang, Eduardo, ikaw ay sapat na. Ikaw ay higit pa sa sapat. Umiyak si Eduardo. Umiyak ng tahimik, ang mga balikat ay nanginginig. Salamat. Salamat talaga. Eduardo, sabi ni Ronaldo, at hinawakan ang kanyang balikat. Gusto kong mag-alok ng isang bagay. Dito ka na lang sa naga. Dito ka na tumira. Kasama namin. Kasama ni Mariela. Hindi ka na bisita. Ikaw ay pamilya. Napatigil si Eduardo. Ang alok na iyon ay parang panaginip. Parang imposible. Pero paano? Wala akong trabaho dito. May tindahan kami, putol ni Ronaldo. Pwede kang tumulong. Hindi malaki ang sahod pero sapat na. At higit sa lahat makakasama mo si Mariela araw-araw. Makikita mo siyang lumaki. Magiging tatay ka, hindi bisita. Namuo ang luha sa mga mata ni Eduardo. Ang alok na iyon ay lahat ng kanyang pangarap, pero may bahagi pa rin sa kanya na nag-aalinlangan. Deserve ko ba? Tanong niya, at tumingin kay Ronaldo. Deserve ko bang maging bahagi ng pamilya niyo pagkatapos ng lahat? Ngumiti si Ronaldo. Eduardo, ang pagiging pamilya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ang pagiging pamilya ay tungkol sa pagiging nandyan, sa mabuti man o masama, sa sakit o sa saya. And ngayon nandito ka, kaya deserve mo. 3 taon pagkatapos si Mariela ay 6 na taong gulang na, grade 1 student na. Matalino, masayahin, puno ng buhay. At sa tuwing umuuwi siya mula sa paaralan, ang unang tao na hinahanap niya ay si Eduardo, ang kanyang tatay. Tatay, sigaw niya. At tumakbo papunta sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Eduardo. May gold star po ako sa math. Ngumiti si Eduardo at yumuko upang yakapin ang bata. Wow, ang galing mo naman anak. Proud na proud ako sa iyo. Tatay, ikaw po ba ay proud sa sarili niyo? Tanong ng bata, isang tanong na simple pero malalim. Tumigil si Eduardo. Nag-isip. At pagkatapos, ngumiti. Oo anak. Ngayon, proud na ako sa sarili ko. Dahil nakikita kita. Dahil kasama kita. Dahil naging tatay ako. Ngumiti si Mariela at yumakap ulit. Mahal ko po kayo tatay. Mahal din kita anak, sobra. Nang gabing iyon habang nakaupo si Eduardo sa tabi ng bintana, tumingin siya sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap, parang mga mata ni Maria nakatingin mula sa itaas. Maria, bulong niya. Alam ko na galit ka pa rin siguro sa akin. Alam kong marami akong pagkakamali, pero sana ay proud ka rin. Dahil ngayon ginagawa ko ang best ko. Ngayon ama na ako. Hindi perpekto pero nandito ako. At iyon naman ang importante, di ba? Walang sumagot, pero sa loob ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang bagay. Isang init, isang kapayapaan, isang pakiramdam na kahit nasaan si Maria masaya siya, proud siya. Dahil sa huli, ang pamilya nila ay buo na ulit. 5 taon pagkatapos si Mariela ay nagbe-graduate ng elementary, valedictorian. Tumayo siya sa stage, nagbigay ng speech, at sa harap ng lahat sinabi niya, maraming tao ang nagtanong sa akin kung paano ko nakamit ang lahat ng ito. Ang sagot ko ay simple. Dahil sa pamilya ko, dahil sa lola ko, sa lolo ko at sa tatay ko. Ang tatay ko ay hindi perpekto. May mga pagkakamali siya, may mga sakit siya. Pero ang alam ko, mahal niya ako. At iyon ang sapat na para sa akin. Umiyak si Eduardo, umiyak ng malakas habang nakaupo sa audience. Katabi niya si Manny Pacquiao, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataon, ang lalaking nagtiwala sa kanya nang walang kapalit. Salamat, bulong ni Eduardo kay Manny. Salamat sa lahat. Ngumiti si Manny. Eduardo, hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Ikaw mismo, dahil ikaw ang lumaban. Ikaw ang nag-decide na bumalik. Ikaw ang naging tatay. Ngayon si Eduardo ay 45 taong gulang na. Si Mariela ay nag-aaral na ng college, nursing. Gusto nitong maging nurse. Gusto nitong tumulong sa mga taong tulad ng kanyang tatay. Mga taong nawala ng pag-asa, pero lumalaban pa rin. Isang araw, habang nag-uusap sila sa video call, tinanong ni Mariela, Tatay, kung pwede ninyong ibalik ang nakaraan, babaguhin niyo ba? Nag-isip si Eduardo. Alam mo anak, kung pwede, sana hindi na ako na-aksidente. Sana hindi namatay ang mama mo. Sana mas naging mabuti ako. Pero sa totoo lang, kung babaguhin ko ang nakaraan, baka hindi kita makita ngayon. Baka hindi ako maging tatay na ito ngayon. Kaya hindi ko na babaguhin. Dahil ang nakaraan kahit masakit ay nagdala sa atin sa ngayon.
At ang ngayon Mariela ay perpekto na para sa akin. Ngumiti si Mariela, isang ngiting puno ng pagmamahal. Tatay, alam niyo po ba? Kayo po ang hero ko. Napaluha si Eduardo. Anak, hindi ako hero. Ako ay simpleng tao lang na nagmahal, nagkamali at nagtry ulit. Pero tatay, sabi ni Mariela, ang mga hero ay hindi perpekto. Ang mga hero ay mga taong lumalaban kahit nahihirapan. At kayo, tatay, ay lumalaban pa rin. Kaya hero kayo. Wakas ang kwento ni Eduardo ay hindi natapos sa happy ending na perpekto. Hindi siya naging mayaman. Hindi bumalik ang kanyang mga paa. Hindi na bumalik si Maria. Pero ang kwento niya ay natapos sa isang bagay na mas mahalaga. Pag-asa. Pag-asang kahit sa pinakadilim na gabi, may liwanag pa rin. Pag-asang kahit nawalan ng lahat, may dahilan pa ring lumaban. Pag-asang kahit ikaw ay tila kulang, ikaw ay sapat na upang mahalin, sapat na upang manatili, sapat na upang maging tatay. At sa huli, iyon ang tunay na tagumpay. Hindi ang pagiging perpekto kundi ang pagiging totoo. Hindi ang pagiging malakas kundi ang pagpili na lumaban kahit mahina. Hindi ang pagiging hero sa mata ng mundo, kundi ang pagiging hero sa mata ng iyong anak. Minsan ang buhay ay hindi tungkol sa mga paa na naglalakad. Ang buhay ay tungkol sa puso na lumalaban. At kahit nawala ang aking mga paa, ang puso ko ay patuloy na tumitibok para sa aking anak, para sa aking pamilya, para sa pag-asang hindi kailanman naglaho. Eduardo Santos, dating lalaking walang paa, ngayong tatay na may puso. 10 taon pagkatapos ng unang pagkikita, bumalik si Manny Pacquiao sa Naga. Binisita niya si Eduardo at si Mariela. Nakita niya kung paano sila nabuhay. Ang simpleng buhay, ang masayang pamilya, ang pagmamahalang walang hangganan. Eduardo, sabi ni Manny habang nakaupo sila sa tindahan. Alam mo, ang dahilan kung bakit kita tinulungan noon ay dahil nakita ko ang sarili ko sa'yo. Ako rin dati ay walang-wala. Ako rin ay lumalaban sa kalye. Ako rin ay nag-isip na hindi ako sapat, pero may isang tao na nagtiwala sa akin. At dahil doon naging ako ang ngayon ako, kaya nais ko ring magbigay ng tiwala sa iba. At ikaw, Eduardo, ay isa sa mga taong nagpakita na ang tiwala ay hindi nasasayang. Ngumiti si Eduardo. Sir, salamat. Salamat sa lahat. Kung wala kayo, siguro nasa kalye pa rin ako. O baka wala na ako. Hindi, sabi ni Manny at hinawakan ang balikat ni Eduardo. Kahit wala ako, lalaban ka pa rin. Dahil mayroon kang dahilan. Mayroon kang puso, at iyon ang tunay na lakas ng tao, ang puso na ayaw sumuko. At habang nanonood si Mariela sa dalawang lalaking iyon, ang isa ay kampeon ng mundo, ang isa ay kampeon ng kanyang puso. Naintindihan niya ang isang bagay. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa medals, sa titulo o sa yaman. Ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa pag-ibig na ibinigay, sa pag-asa na ibinahagi at sa buhay na nabago. At sa kwentong ito lahat ay nanalo.